Isa sa mga katangiang labis na hinangaan kay Oscar Dodong Bukol Jr. ay ang kanyang likas na malasakit sa kapwa. Bago natin panoorin ang buong video, huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated ka sa mga bago nating content. Noong September 30, 2025, yumanig ang isang 6.9 magnitude na lindol sa Bugos City, Cebu. Maraming kabahayan ang nasira at maraming pamilya ang lubos na naapektuhan. Dahil dito, sunod-sunod ang pagdating ng tulong mula sa pamahalaan, mula sa karatigbayan at maging mula sa iba't ibang lugar sa bansa tulad ng Luzon at Davao City. Pagkain, bigas at iba pang pangunahing pangangailangan ang ipinadala para sa mga biktima ng lindol. Para sa mga hindi pa nakakaalam, isa si Oscar Dodong Bukol Jr. sa mga tumayong leader mula sa Davao del Sur na agarang nagpaabot ng tulong sa Bugos City, Cebu. Paano nga ba ito nangyari? At ano ang mga hakbang na kanyang ginawa? Sa isang Facebook Live, agad niyang inanunsyo na sa lalong madaling panahon ay tutungo siya kasama ang kanyang team sa nasabing lugar upang maghatid ng tulong. Kaya naman hindi na nag-aksaya pa ng oras ang tinaguriang pambansang kapitan at ginamit ang kanyang likas na pagiging matulungin upang makalikom ng pundo para sa agarang relief operation. Kaya naman noong October 4, 2025, sinimulan ni Oscar Dodong Bukol Jr. ang Expo for a Cause, kung saan ibininta ang mga manok panabong mula sa mga kilalang breeders sa abot kayang halaga upang makalikom ng pundo. Bukas din ang kanilang grupo sa pagtanggap ng anumang uri ng donasyon para sa mga nasalanta ng lindol sa Bugos City, Cebu. Sa kabuuan, mahigit kalahating milyong piso ang nalikom mula sa inisyatiba ni Kapitan Bukol Jr. Hindi pa kabilang dito ang mga bigas, canned goods at iba pang relief items na kanilang nakalap. Kinabukasan, dahil sa kanyang hangaring agad may hatid ang tulong, halos hindi na natutulog ang grupo ni Kapitan Bukol. Agad silang nagtungo sa Cebu upang personal na maipamahagi ang tulong mula sa Davao del Sur. Nilinaw din ni Kapitan Bukol sa kanyang FB, sa kanyang Facebook post na ang kanyang inisyatiba ay walang halong politika at ang tanging layunin lamang ay ang makatulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Hiniling din niya na huwag itong ikumpara sa sino mang politiko. Sa madaling salita, wala siyang ibang hangarin kundi ang tumulong sa kapwa kahit pa ang lugar na tinutulungan ay wala sa kanyang jurisdiksyon. Ang hakbang na ito ni Kapitan Bukol ay labis na pinuri ng pamahalaang panlalawigan ng Davao del Sur. Bagamat siya ay isang barangay captain lamang, hinangaan siya maging ng vice-gobernador ng Davao del Sur dahil sa kanyang pambihirang kakayahan at malasakit pagdating sa pagtulong sa kapwa. Sa mga larawang kumalat sa social media, makikita ang saya at pasasalamat na mga pamilyang natulungan ni Kapitan Bukol Jr. sa Bugos City, Cebu. Sa kabila nito, nananatiling pribado ang kanyang pagkatao sa lugar na iyon sapagkat hindi siya nakilala bilang isang opisyal kundi bilang isang taong handang tumulong ng walang kapalit, isang huwarang kapitan ng Barangay 3 de Mayo, Digos City.